back to my channel. So, kumusta naman po kayo guys? Okay, so yan guys, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating mga reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, so yan guys, mag-subscribe na po kayo. And i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi po kayo guys updated sa ating mga bagong upload, okay? So yan guys, bago po tayo mag-start sa ating reading, i-cleanse muna natin ang inyong energy na masagap natin kung sino ba'y pinakamalakas na energy, ano ba yung mga zodiac sign na malakas ngayon, no? Pagdating sa kanilang love life. So, ayan, collective reading. Okay. So, guys, lahat ng mga pinagdadaanan mo sa buhay ngayon, pag-overthink, doubt, buburahin na natin yan. Okay? Kahit pa paano makakatulong to and mas maganda pa rin na mag-meditate ka. Okay? Para mas mabilis, no? Okay, inhale, exhale. So, sa meditation kasi guys, para bang mas nagiging kalmado, mas nagiging relax, kahit pa paano nakakatulong, kahit sabi natin bumalik man yung problema, kahit pa paano nakakatulong siya. So, ulit-ulitin nyo lang guys, araw-araw yung pagme-meditate. Okay, so, ayan, may tutorial naman tayo sa YouTube kung paano po mag-meditate ng maayos, no? So, ayan, kausapin nyo rin ang inyong higher self para mas mabilis din ang inyong healing, no? Sa lahat ng may mga pinagdadaanan dito sa kanilang love life, okay? So, ayan, tignan natin kanino bang love reading yung masasagap natin, no? Kanino bang zodiac sign? Or ano ba yung mga malalakas na zodiac sign, okay? So, ito yung energy mo, ito yung sa person mo. Ano yung nararamdaman mo sa person mo? Okay, ano yung nararamdaman sa person mo? Kusog na natin to dito. Ano ba ang nararamdaman mo ngayon sa person mo? Ano ang nararamdaman mo sa person mo? Oops. Ano ang nararamdaman mo sa person mo? Sapon pa daw. Nararamdaman mo sa person mo. Okay. Ano naman ang nararamdaman ni person sa'yo? May nakikita ako may mga dito. Sa side ni person. Parang may worry about pregnancy or pwedeng may iniisip siya or pwedeng gusto niya or plano niya. So, yung bottom of the deck natin ending agad. Tingnan natin ha. Energy ni person. Nararamdaman niya sa'yo. Ano ang nararamdaman ni person mo sa'yo ngayon? Ano ang nararamdaman ni person mo sa'yo ngayon? Ano ang nararamdaman? Spirit guides. Okay. So, hayan. Okay. Layo natin, masyado magkadikit. Okay, so sa energy muna ni person, ano ang nararamdaman niya sa'yo ngayon? Four of Cups. So, alam niyo ba guys, ang Four of Cups is regret, disappointment. So, I think nakaka-feel siya ngayon ng disappointment or regret sa inyong relationship. So, malakas ang energy ng mga Cancer. Ayan o, may Cancer sign. Okay? So, nakikita ko dito guys, si person mo, naglilibang siya. Pwedeng nanonood ng movie, para lang hindi kanya maisip, para lang hindi kanya guys ma-miss dito, no? Or para lang mailipat niya sa ibang bagay yung regret na nararamdaman niya. Kung meron man siya guys nagawa dito, I think grabe, no? Grabe yung disappointment niya ngayon kasi Four of Cups eh. Okay, nararamdaman niya sa inyo guys, feeling niya, nagkakaroon siya guys ngayon ng pagsisisi. Oo, nasisisi to talaga. Pero, naglilibang siya para hindi kanya maisip. So, titignan natin ano naman po ang tingin sa'yo ngayon ng person mo. Meron tayong 10 of Cups. Siguro malapit na yung birthday ni person. Water sign eh. So, Cancer, Pisces, and Scorpio. Baka Pisces siya, no? Or pwede ikaw to magbe-birthday. Baka Pisces ka. Kasi celebration, 10 of Cups eh. Siguro naalala ka niya. Kaya ka siguro iniisip dito na, dati ganito kami pag birthday niya. Pag may nangyayaring event, ganito kami. Or ganito ginagawa ko sa kanya. Pinagluluto ka niya or binibigyan ka niya ng flowers. Or pwede nag-e-effort siya. Or kung sino man sa inyong dalawa guys,
Siguro kung siya 'to magbi-birthday, I think, naalala niya yung effort na ginagawa mo, okay. So, kung hindi man 'to guys birthday, siguro may family gathering, siguro kilala ko nung family niya. Kung paano kanya tignan ngayon, I think maasikaso ka, magaling ka magluto, baka yung iba dito chef, 'no, okay. Or may sarili kang restaurant. So, tingnan natin guys, ano yung, um, action na gagawin ni person, paano siya mag-e-effort sa relationship. Meron tayong Ace of Swords. Nag-iisip pa siya eh. Feeling niya ang dami masyadong nangyari sa relationship nyo. Feeling niya grabe na yung mga pinagdaanan nyo kasi pinag-iisipan niya oh. Okay? Marami siyang plano rito. Bundok kasi guys, mga struggle, disappointment. Ito nga sabi ko sa inyo, nafe-feel niya nga ngayon. So ito yung magiging action niya. I think mag-iisip muna yan. Mabagal muna yung energy niya kasi pagpaplanuhan or pag-iisipan niya muna yung mga hakbang na gagawin niya. Okay? So titingnan natin guys, ano naman po yung magiging outcome, no, ng action na gagawin ni person habang siya ay nag-iisip ng ganyan. Okay, meron tayong 7 of Swords. Gusto niya makipag-communicate sa'yo, ayan no. Maring tinutulak na siya ng sarili niya na makipag-communicate or meron siya guys, tinatype na message pero hindi niya guys ma-send kasi 7 siya eh. So, nagpipigil, no. Nagpipigil siya na mag-reconcile or nagpipigil siyang i-message ka, nagpipigil siya na mag-reach out. So, nakikita ko dito guys, si person mo ngayon, masyadong mapanglinlang to, no? So, mag-iingat ka kasi masyadong mapanglinlang, masyadong, parang, masyadong ano siya, manipulative kasi, 7 of Swords kasi guys, magnanakaw to, nagbe-betray, marami kang regret na mafe-feel dito sa taong to. Or baka naman guys, pinagnakawan ka niya. Pwede rin naman guys na niloko ka niya, parang pag ginamitan ka niya ng trick, no? So, napaikot ka nitong taong to guys. Ganun yung nafe-feel ko rito. Okay? So, hindi ka niya guys madadaan sa ano eh, sa basta-basta lang nakipag-communicate siya. I think, anuhin ka nito guys, mamanipulahin ka nito. Or gagaslight ka nito. Alam mo yon, kung hindi ka niya madaan sa santong paspasan, santong dasalan, sa santong paspasan, baligtad ko tuloy, no? Kung hindi ka niya madaan sa santong dasalan, baka pipilitin niya, no? So, parang lagot ka sa person, pipilitin niya. So, napaka-selfish naman kung ganun ang gagawin niya. Kasi, 7 of Swords, ito yung magiging, resulta eh. Sabihin natin hindi magiging maganda yung kung siya ay makikipag-usap sa'yo, hindi magiging maganda kasi may pagtatalo pa. And siguro mas magandang maglaylo muna siguro siya, no? Ayan, malakas ang energy ng Aquarius. Ay, sorry guys, nagagalaw ko yung camera. Tignan natin guys. Bottom of the deck, 2 of Pentacles, 9 of Cups, 3 of Wands. Oh, parang meron siyang pinag-iipunan dito guys. Parang gusto niya magbiyahe papunta sa'yo. Pwedeng meron dito na parang eto yung magiging una niyang hakbang, no? Kakausapin ka niya na parang pwede ba tayo magkita, mag-usap tayo. Yun nga lang guys, 2 of Pentacles, baka na choice lang si person, no? Kasi wala na siyang pera. Okay? So, medyo manipulative to, no? Water sign eh, magaling yung magpaikot. Cancer, Pisces, Scorpio. Emotional kasi sila, so alam nila kung paano nila kukunin yung emosyon mo. So, I think doon kanya kukunin, no? And meron tayong mga air sign, Aquarius, Gemini, Libra, Capricorn, Taurus, Virgo. Okay, so sa nakikita ko dito, guys, yun na nga, no? Mamanipulahin ka niya. So, mag-iingat ka kasi itong person na to, magaling siya. Magaling siya. Titingnan natin. Okay. May biyahe siya, oh. Naku, parang siya pa yung nagde-decide dito sa ano na to. Wala nang karapatan. Wala ka nang karapatang mag-decide para sa'yo ng ano yung gusto mo at sa ayaw mo. So, alam mo yon, mas iniintindi niya kasi guys yung sarili niya eh. Sarili niyang pakiramdam. Okay? Kung saan siya maliligtas. So, mag-iingat ka sa taong yan. Okay? Tingnan natin ano yung nararamdaman mo kay person. 9 of Cups. Wow, parang binibless ka pa. So, nakikita ko rito guys, pinapahirapan mo pala siya. So, kung ano yung nangyayari sa buhay niya ngayon, ito ay parusa mo sa kanya. Kasi, kung siya ay manipulative, matalino kay, logical ka naman. Okay? Kasi tingnan mo yung upo mo rito. Para bang sumasang-ayon sa'yo ang lahat.
'di ba? Hindi kanya kayang paikutin. So nakakatuwa kasi water sign din 'to. Nine of Cups, water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. So, kung emosyon ang gagawin niya, alam mo rin eh. Alam mo rin kung paano mo siya paiikutin. Alam mo kung paano mo siya i-gaslight. Ibabato mo rin sa kanya. Okay? So, I think siya yung mas nababaon dito, guys. Okay? And, titignan pa natin yung nararamdaman mo sa kanya, Nine of Cups. Natutuwa ka siguro na nangyayari sa buhay niya yan. Kasi ito ngayon nararamdaman niya, Four of Cups, regret. Siguro nababalitaan mo. Or pwedeng nakikita niya siguro na may celebration or maraming event na nangyayari sa buhay mo. I think baka stalker mo to. Ini-stalk ka niya ngayon. Tignan natin, ano yung tingin mo kay person? Meron tayong justice. Wow, ibig sabihin, nakukuha mo yung hustisya. No? Nakukuha mo yung hustisya dito sa relasyon na to. Pumapabor sa'yo si universe. Nakakatuwa kasi mukhang nakukuha mo na yung deserve mo, no? Kumbaga, deserve mo yan. Matagal kang pinahirapan nata nito ni person. Okay, so nakikita ko dito guys, gusto niya maintindihan mo rin siya eh. Parang, feeling niya kasi sumobra lang siya ng pagmamahal sa'yo. Oo. Pero naiisip ka pa rin naman niya eh. Kasi tingnan mo ha, yung mga naiisip niya sa inyo guys, yung mga masasayang memories niyong dalawa. Wala naman siyang naiisip na negative. Yung negative lang dito, yung negative lang dito guys is, kung paano siya magre-reach out sa inyo. Natatakot siya, baka kasi galit ka pa sa kanya. 'Di ba? Pero, hindi ka naman galit eh. Ayan. Parang tinuturuan mo lang siya guys ng leksyon. Tignan natin guys, ano yung magiging action mo. Wow, Ace of Cups, punong-puno ka ng emosyon. I think di mo naman ito masyadong iniisip si person. Baka matagal na kayong hiwalay. As in, napakaganda ng pakiramdam mo, napakaganda na ng energy mo. So, baka nakakatulong yung ating pagki-cleanse, no? And lagi ko pang dinadasalan, kung ikaw ay laging nagko-comment sa ating video. So, lagi ko pang dinadasalan yan. So, iniisa-isa ko pa. Ayan, sa lahat ng na-heart react ko, nadasalan ko na yan. So, baka nakakatulong kahit papano. And yung sinasabi ko sa inyo, guys, yung meditation, malaking tulong din yan sa inyo, okay? So, kung makita mo Ace of Cups, wow, may new beginning, bagong pakiramdam. So, paano ko ba to ipapaliwanag? Kasi para bang nabubuhay ka ulit eh. Para ka ulit bagong tao. Okay? Para bang namatay na yung kalungkutan na meron ka before. Okay? Kumbaga nakaalis ka na dun sa comfort zone, nakaalis ka na dun sa sumpa, no? Sa nakikita ko. And nakaalis ka na dun sa kalungkutan na pinaglagyan mo ng mahabang panahon. Ngayon guys, napakaganda. Kasi Ace of Cups, no? Tapos may arrow pa sa likod. New beginning, overflowing. Maraming nagmamahal sa'yo, maraming nakasupport sa'yo. And I think, maraming taong nagpapalinaw ng mga mata mo dito. Tignan natin guys, ano naman yung magiging outcome. Kasi ito ni action mo eh. Para bang sure ka na mag-move forward. Sure ka na sure ka na para bang mas magpo-focus ka muna sa nararamdaman mo. Sure ka na kailangan mo pala muna na mag-focus sa goal and sa family and sa physical appearance mo. I think mas magiging conscious ka sa sarili mo. May mga bagay kang babaguhin. Siguro may magpapa-surgery or pwede ikaw ay mag-exercise. Mga ganon. So marami, no? Pwede siguro pati yung lifestyle mo, pati yung forma mo, papalitan mo rin yan, guys. No? Tignan natin ano yung magiging outcome ng action na gagawin mo. Ayan, tignan natin. Sana positive. Oh my God, Three of Swords. Actually, guys, eto ha. Kung bakit siya Three of Swords, eto yung dahilan kung bakit mo to gustong gawin. Okay? Eto yung dahilan kung bakit gusto mo itong gawin kasi sabi natin, yes, maganda na siguro yung nangyayari sa buhay mo. Nakaka-recover ka na, nakaka-move on ka na, wala na siya sa buhay mo. Tapos bigla siyang darating sa buhay mo. Okay? And I think yung magiging outcome, kasi ito yung action mo, magiging outcome dito once na nag-approach ka sa person mo. I think nilagay ka niya sa third party situation, no? Okay, hayan na. Sobra yung pagka-down mo, to the point na hindi ka na siguro, guys, makabangon sa higaan, gusto mo na lang matulog, gusto mo na lang lumipas ang panahon, gusto mo na lang na makarecover, no? Gusto mo na lang maging masaya. Nandun ka na sa point na yon. So, Three of Swords, sa nakikita ko sa inyo guys, yung magiging outcome, masakit pa rin yung puso mo, and kung magkakaroon man ikaw guys ng bagong pag-ibig,
Kung meron man, kasi sa nakikita ko sa inyo guys, hindi ka muna papasok sa relationship kasi malaking trauma pa yung nangyari sa'yo dahil dito sa past person, no? Lilimitahan mo yung sarili mo. Lagi mong i-remind sa sarili mo na nasaktan ka na before. So, ingatan mo yung puso mo. Okay? Mag-recover ka muna. Tulungan mo muna yung sarili mo. Baka bumalik ka na naman sa dati. So, lagi mong nire-remind yung sarili mo, no? Nakita ko yung pagiging guarded mo ngayon. Tignan natin. Oh, two of wands, may nakikita ako nag-aantay ka pa rin dito. Siguro, may nababalitaan ka kay person. Two of wands, sabi natin, hindi mo na siya ganong iniisip, pero parang may dumating na pagkakataon na bigla mo na lang siya naalala. Siguro chinek mo yung kanyang social media, nakikita mo rin kung ano yung naganap sa buhay niya. And nakikita mo na para bang Ten of Swords, grabe palang paghihirap niya ngayon. Three of Pentacles, siguro sinisisi mo rin siya na parang kung nakipagtulungan ka sana sa akin, kung naniwala ka sana sa akin, baka wala ka sa sitwasyon mo na ganito. Parang ganon, sinasabi mo siguro sa person mo na sana wala yung person mo sa ganitong sitwasyon sana ngayon, di ba? So, eto kasi guys, collaboration. Yun nga lang guys, ang gusto mo lang kasi magtulungan kayong dalawa, pero lagi ka pa niya guys, ginugulo or wala siyang plano kasi Five of Wands pagtatalo. Parang piling mo napapariwara ka sa taong to, no? Okay? Para bang nawawala ka sa focus. Okay? Nawawala ka sa diskarte mo. Parang nawalan ka ng diskarte sa buhay. So, yun guys, sa side mo, malakas ang fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Pisces, Scorpio, air sign, Aquarius, Gemini, malakas ang Libra. Tignan natin guys. Oh, may Capricorn naman. Capricorn, Taurus, Virgo. Tingnan natin sa napatungo tong relationship na to. Ito kasi guys, past, no? Past. Or pwedeng current situation. Pero tingnan natin. Okay. Tingnan natin. Current situation or in the near future, ano po yung possible na mangyari? Spirit, right? Current situation or in the near future, ano po ang possible na mangyari sa relationship na to, Spirit Guide? Ano po yung possible na mangyari, Spirit Guide? Possible na mangyari, Spirit Guide. Wow! Honest, protective, and queer ka. Diba? Masyado mong pinoprotektahan yung sarili mo. Okay, pero malambot ka eh. Pinapakita mo lang na matapang ka, pero mabilis kang mahabag. So, alam nyo guys, ito yung kahinaan mo. Oo. Tignan natin, meron tayong Four of Swords. Four of Swords. Sino kaya to? Kasi guys, ito, diba? The Tower ending. Ibig sabihin, hindi naging madali sa'yo na ma-overcome tong ending na nangyari sa inyo. Hindi naging madali sa'yo na maka-move on. No? Hindi madali sa'yo na matanggap ang lahat-lahat kasi marami siya guys sinira sa inyo. Okay? Pwedeng yung pagkatao mo, baka iniwan ka niya, may anak kayo. So, nandun ka sa point na nawalan ka ng pag-asa, paano ka ulit babangon. Pero niyo guys, nakikita ko sa'yo, unti-unti ka nakaka-recover. Yung bottom of the deck natin guys, inheritance, financial security, and family. So, I think family mo yung nakatulong sa inyo. Nakakita ko na nagiging maganda yung daloy ng pera mo. May collaboration pa dito. Ayan no. Death, new beginning. Maganda yung nagiging daloy ng pera mo. And I think ngayon, mas minamahal mo yung sarili mo, lalo na kung ikaw ay nag-iisa. Nagkakaroon ka guys ng para bang direction sa buhay mo. As in, sobrang gaan na ng pakiramdam mo ngayon. Yung iba sa inyo guys na nandun pa sa sakit na nararamdaman, eto na yung possible na mangyari sa inyo in the near future guys. Ma-overcome mo lahat ng pinagdadaanan mo. No? Makakaalis ka dyan guys, and nakikita ko na makukuha mo yung blessing, no? Na para bang deserve mo. Kumbaga, kailangan mo pala talagang pagdaanan to kasi malaki ang kapalit. Okay? Kung ano yung pinakamatinding naranasan mo sa person mo, doble yung blessing na paparating sa inyo, guys. Okay, so malakas ang swords. Aquarius, Gemini, Libra. Tignan pa natin sa napatungo. Meron tayong the Emperor, so Aries. Ito kasi guys, independent to, no? So, I think yung iba sa inyo, masaya ka na nang nag-iisa. Oo. Tingnan natin. Kaya pala may regret si person eh. Nakikita niya masaya ka na, nag-e-enjoy. Maganda rin nangyayari sa buhay mo, maganda rin daloy ng pera. Seven of Swords. Babalik talaga siya guys, kasi Seven of Swords oh.
'Di ba sabi ko sa inyo yung outcome kanina, kung naalala nyo, yung magiging resulta ng person mo dun sa action na gagawin niya is Seven of Swords yon. So, babalik siya dito. Okay, yung problema mo, may karelasyon ka na nun. Okay? Or pwedeng ikaw, kung babalik siya dito guys, maaalala mo na nagkaroon siya ng iba. Para bang nagkaroon siya ng third party. So, paano mo mapapatawad yung ginawa niya? Iniwanan ka niya ng walang-wala. Inabandon na kanya. So, tignan natin, meron tayong the Fool. Diba? So, I think, nandun ka pa rin sa point na loyal ka pa rin sa person mo. Iniisip mo pa rin dito na naging mabuti naman siguro siya. Kasi, babalik siya sa buhay mo nang sira-sira na siya eh. Babalik siya sa buhay mo na para bang gusto niyang buuin mo ulit siya. Okay. Siguro may mga anak kasi kayo, iniisip niya na parang gusto na lang niya mabuo yung pamilya niyo. The Fool. So, parang gusto niya na hayaan mo siya na magbago or hayaan mo siya na bumawi. Kasi ito guys, The Fool, gusto niya na parang gusto niya na hayaan mo siya. Ayun. Okay, The Fool kasi yung energy. Tignan natin. Yung size ng person mo. Meron tayong I lost myself for a little while. So, I think na-amaze pa rin siya sa nangyayari sa buhay mo. Meron tayong we will be together again. Diba? So, I think gusto niya pa rin na magsama kayong dalawa, guys. Okay. Meron tayong I can't stop thinking about you. Oh my God! Puro pag-iisip to, guys. Puro pag-iisip to. Ay, alam mo, grabe yung iniisip-isip ka ng person mo. Nawawala na siya siguro sa sarili niya. Dami na niyang problema. Ano ba itong nangyayari sa kanya? Siguro, karma niya na to, no? Sa pag-iwan niya sa inyo. Diba? Tignan natin, saan napatungo yung relationship niyo? Or ano ba yung advice? No? May advice po dito, Spirit Guide. Bond. Diba? A love bond grows stronger. Yes, stronger over time. So, kung gusto mo rin mag-work yung relationship nyo, I think kailangan mo ng time. Okay? Hihilingin mo yan sa kanya. Bigyan ka niya ng time na i-sure mo sa sarili mo kung mahal mo pa pala siya or hindi na. Kasi ikaw okay ka na eh. Okay, masaya ka na ng nag-iisa. Maganda rin yung daloy ng pera mo. So, parang, ano pa yung magiging papel niya sa buhay mo? Okay ka na. Diba? So, tingnan natin. Advice pa. Find the balance. So, siguro kailangan mong magkaroon ng balance sa buhay mo. Okay? Nakukuha mo na yung justice. And kung may hahabulin ka sa person mo, kung may anak kayo, baka yung sustento na lang yun. Yun na lang yung gusto mo rito, guys. Okay? No? Practice gratitude. And so, nakikita ko, guys, ang daming blessing na dumadating sa'yo. And mas nagiging masaya ka sa blessing na nakukuha mo. So, guys, ito lang po ang inyong love reading. Sa mga gusto ko pala magpa-private reading, ay iiwan ko na lang yung link sa atin pong description box below. So, ayan guys, maraming salamat hanggang sa muli. Ayan, like at mag-iingat. Bye-bye po.